Magandang hapon pong muli. Salamat po sa inyong pagtsatsaga. Minsan pa tayo po ay magsisimula sa ating pangalawang paksa. Ito po ay patungkol sa studying the Word of God. Ayan, pag-aaral. So yung unang dinaanan po natin ay prayer bilang mga miyembro. Ito pong ating paksa ay sa mga miyembro po Yung anim na tinalakay natin sa mga first timer po yun, sa mga baguhan. Hindi po masyadong kilala ang Panginoon, hindi pa sila nakakakilala. Doon pa lang sila nakakilala, doon sa anim na topic natin. Ito po yung pangalawa sa mga miyembro po. Prayer yung una, ito na po yung pangalawa. Pag-aaral o studying the Word of God. Sige po, tayo po yung manalangin. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Pagpalain mo po kami, Panginoon, sa aming pag-aaral. Dalangin po namin ay patuloy po, pinapanalangin ko ang mga kapatiran namin na nagnanais lumago sa iyong mga salita. Turuan mo sila, Panginoon, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Turuan mo kami, lahat kami, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ito po yung ating paksa, studying the Word of God. Okay, daanan lang po natin. Kailangan daw po natin na malaman at maintindihan yung kahalagahan ng salita ng Diyos sa mga miyembro. Love the Word of God, pangalawa. Mahalin daw natin yung salita ng Diyos. And number 3, decide to give time and studying the Word of God. Dapat wala, nagdidesisyon tayo na magbigay ng oras para pag-aralan o mag-aral ng salita ng Diyos. Yan po yung kahalagahan yan. Dapat natin maintindihan. Studying the Word of God. Sabi po dito po, ang nag-aaral daw po dapat ay kailangan gutom siya. Naghahanap siya ng parang, pag ikaw nagugutom, naghahanap ka ng pagkain, di ba po? Kulang ka sa impormasyon, lalo na kung pinag-uusapan ay patungkol sa health. So yung hunger po, dapat po ang mga nag-aaral ganun, gutom. Naghahanap talaga sila ng makakain. Ang mga nag-aaral ng salita ng Diyos, ganun. Gusto ko mag-aaral ng salita ng Diyos sapagkat ako'y gutom na gutom sa salita ng Diyos. Yun po dapat ang attitude po. Ito po yung binabanggit. Pero tatalo na po tayo kasi grupo po ito, grupo-grupo. Tatalo na po natin yon. Punta na po tayo sa ating paksa. Start na po tayo. Sa Book of Acts po, chapter 17, verse 11. 17:11 ang gawa. Ito po yung mga taga-Berea. Sa Book of Acts, may mga lugar na inaayawan nila ang salita ng Diyos. May mga lugar naman na gustong-gusto nila, katulad nga po ito sa Berea. Willing-willing sila, sabi dyan. Gustong-gusto nila yung marinig, yung mensahe ng salita. Eagerness, sabi rito. For they received the message with great eagerness and examine the scripture every day to see if what Paul said what was true. So inaalam daw nila, sinasaliksik nila yung kasulatan na ipinapangaral ni Pablo para malaman nila kung totoo. Yun po yung talagang eager sila, no? Gutom sila, gusto ko malaman, gusto ko maintindihan ng salita ng Diyos. Dapat ganun daw yung mga miyembro. Yan po. And sabi dyan, 2 Timothy 2:15, ito naman po, ay pinapaalala kay Timoteo na bilang isang mangangaral, i-present niya ng do your best, sabi to. Sabi po rito, do your best to present yourself to God as one of the approved, a workman who does not need to be ashamed, and who correctly handles the Word of God. Hindi daw, sa mga nangangaral po kasi ito Kasi si Timothy po ay nangangaral. Totoo po yan. Sa amin po, sa aming mga nangangaral, dapat hindi daw po kami nahihiya. Hindi daw dapat ikinakahiya. Kasi, ba't mo ikakahiya ang salita ng Diyos? Wala ka namang ginagawang masama, di ba po? Nag-aaral ka. Ang dapat mahiya yung gumagawa ng masama, yung gumagawa ka ng kasalanan, nagnanakaw ka, nagbibisyo ka, yan ang dapat nahihiya. Pero kapag ikaw nag-aaral ng salita ng Diyos, wala kang dapat ikahiya.
Dito po may mga tinatawag na mga tips, no, mga practical tips on how to study the Bible. May mga kasi iba kasi binabasa lang tapos ikinukumpara sa buhay nila. Ang Biblia po, brethren, ay matagal na naisulat at iba-ibang panahon at iba-ibang kultura. Hindi po natin ito pwedeng ilagay sa sitwasyon natin. Kaya nga po kailangan ganito po ang pag-aaral ng Biblia. Inaalam kung sino yung sinusulatan, kung sino yung kausap, at yung panahon na yon, iba yung kultura nila, at sila yung mga Hudyo, o kung ano mang bansa sila. So, hindi po natin pwedeng ilagay sa sitwasyon natin kasi tayo po ay mga hentil, no? So, kaya nga po ganoon, no? Minsan, pag nakabasa ka ng Biblia, huwag mo agad gawing literal. Kasi may mga pagkakataon na talinghaga na pinapatungkulan sa isang bansa na hindi naman tayo yun. Ang kukunin natin doon, bakit sinasabi yun? At ano ang tinuturo nito sa atin? Ito yung mga tips daw po. Have a systematic approach to your study. Magkaroon daw po ng, ano ba yung systematic? Wag daw, kasi pagka yung patalon-talon, gusto mo magbasa, Genesis. Parang tinamad ka. Talon ako ng Revelation. Ang layo naman agad nun. Biro mo, nasa Genesis ka, tumalong ka agad ng Revelation. Dapat daw systematic. Pag nag-aaral ka ng New Testament, unahin mo siguro yung 4 na gospel. Yung Matthew, Mark, John, Luke. Yung 4 na gospel. Kasi systematic po yun. Mahirap po. Nagbabasa ka ng Genesis, tapos tatalong ka tatalong ka ng Thessalonica, layo, di ba po? Parang hirap intindihin nun. Minsan may mga ganun tao Minsan naman, may mga experience po ako mga kapatid. Hindi na po nila nababasa yung buong aklat. Nagko-comment na sila. Mabilis sila mag-comment. Ay, kasi ganito Dapat pala basahin mo muna. Dapat systematic. Unti-unti, step by step, kasi yung buong chapter, minsan hindi lang naman yung isang chapter lang. Minsan ang tinutukoy, aabutin na ng 6 chapter, 4 chapter bago yung kabuuan, bago mo maintindihan. Kasi hindi po yung nakabasa ka lang ng isang verse, yun na agad yung kahulugan sa'yo. Hindi po ganoon. Opo, kaya nga po minsan marami nagkakamali. Dahil hindi naman nila nabasa ng buo at hindi naman yun ang tinutukoy. Opo, kaya nga po kailangan na systematic. Sabi po rito, yun daw po yung mga tips, no? Pwede raw pong topical, book by book. So, pwedeng book by book. Babasa ako ng Genesis. Tapos, ano susunod sa Genesis? Sunod-sunod. Book by book. Brother, book by book din naman yun Genesis, tapos pupunta ako sa New Testament. Malayo, maano po yun, nakakalito. Opo, kailangan po, kung gusto mo sa New Testament, mag-New Testament ka muna. Mahirap kasing nasa Old Testament ka, tapos tatalong ka ng New Testament, magulo. So, hindi po, wala po sa ayos yung pag-aaral. Dapat daw po ay systematic. O kaya topical, Halimbawa, Book of Matthew, buong Book of Matthew, basahin mo. Oo, yung sulat ni Matthew, kasi matinutukol si Matthew doon sa sulat niya. At siya lang ang nagsulat nun. So, alamin mo muna yung buong sulat ni Matthew, mas maganda yon. Ito, isa pa raw po ito sa bahagi ng tips. Establish a habit of studying. Yung pag-aaral daw po, dapat daw po ay habit. Kung habit mong maligo, habit mong kumain at matulog, di ba kasi hindi ka na kailangan utusan dyan Nagugutom ka, hindi ka na kailangan utusan, kumain ka na, baka nagugundi. Pag nagutom ka, kahit wala nang sinasabi siya, kakain ka.
Pagka naiinitan ka, wala nang pwede magsabi sa'yo, maliligo ka. Habit mo na kasi yun eh. Ganun daw po ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Nakakuha niyo po mga kapatid? Yan daw po yung mga tips. Letter C. Okay. So yung kanina ay tips, no? Number 1 po yun nga po. Choose a Bible translation that is commonly used in the church. Yung pala yung una. So pangalawa yung systematic. Yung pangatlo yung establish the habit of studying. Ang ibig po sabihin yung sa number 1 na letter A, pumili ka daw yung madalas ginagamit. Kasi mayroong Biblia kasi na ang pagkakasalin ay malalim. Opo, minsan di po natin kahit naman po kami, minsan pag malalim na Tagalog, hindi naman po agad-agad namin naiintindihan. So, hinahanapan namin ng kahulugan dun sa mababaw na translation. Opo, ganun po talaga yon. Yun po yung una na tips. Humanap ka raw ng commonly used in the church. Yung medyo mabilis maintindihan, madaling maunawaan. Pero yun pa rin yung kahulugan dun sa original na pinagkunan. Number 3 nga po yung systematic. Number 3 yung dapat habit. Habit mong kumain, maligo, matulog. Dapat habit mo rin daw po ang mag-aral ng salita ng Diyos. And then letter D, kasama pa rin po ito sa mga tips. Rely on the inspiration of the Holy Spirit and always put yourself in a prayerful attitude. So, yun nga po, inspire tayo ng banal na Espiritu Santo at lagi daw na ang ating sarili ay maging attitude yung laging nananalangin. Yan daw po isa sa mga dapat bago mag-aral ng salita ng Diyos, magpe-pray ka muna, Lord, tulungan mo po kung maintindihan ko. Ganun po. And letter E, kasama pa rin po sa mga tips, always have a notebook to list down all the insight, question, and personal message that flashes into your mind, heart, and studying the Bible. Ang isang nag-aaral ng salita ng Diyos, dapat daw mayroong isang notebook. Naglilista siya. Bakit? Kasi kung ano yung maisip mo na magandang paliwanag o magandang insight doon sa iyong napag-aralan, isulat mo agad para hindi mo makalimutan. Yun po yung binabanggit dito. Always have a notebook to list down all the insight question. Pati yung mga dapat mo itanong, personal message, ano ba yung nangusap sa'yo? Yung po yung mga tips sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay, punta natin sa number 2. How to study the Bible. Paano daw ba ito pinag-aaralan? Kasi hindi naman porke nagbasa ka ng Biblia, yun na yung kahulugan at yun na agad yun. So kahit kami po nagtatanong kami sa mga marunong, sa mga pastor kung ano yung kahulugan noon. So isa sa mga kailangan pagka ikaw ay nagbabasa ng Biblia. Number 2, ano daw po yung sinasabi nito sa iyo? The stage take us back to the biblical world. The goal of the stage is identify what the author actually said to the original recipient of the text. Kasi iba-iba kasi mga author niyan eh. So ano daw po ba yung sinasabi niya doon sa mga sinusulatan niya? Ano yung tinutukoy niyang ibig niyang tukuyin doon sa kanyang sulat? Halimbawa, ang author si Paul. Ang sulat niya ay sa Galatians. Ano ang tinutukoy niya doon sa kanyang gusto niyang tukuyin doon sa mga sinulatan? Wag po daw ito yung pagkakaintindi ko, hindi raw po ganun. The observation said requires careful attention to the specific passage. So kailangan daw pong obserbahan po natin at mag-ingat daw po. Attention daw to the specific passage. Kailangan daw po specific. Minsan kasi ang sinasabi ay practical. O minsan ay talinghaga, minsan figure of speech.
So, hindi raw po yung, ang binabanggit po rito ay mag-ingat, careful daw. Careful sa mga requires specific passage po. Mag-ingat po, wag po interpretation, what does it means? Sabi po dyan. Sa pag-i-inter yung mga pakahulugan dun sa ayong nabasa. Minsan mo merong nangaral tungkol dun sa panaginip ni Pedro. Ang tinutukoy po dun ay mga hentil. Kasi yun po ang kabuuan nun Ang akala nila, pagkain ang tinutukoy. Opo, akala nila pagkain. Pwede nang kainin kasi sabi ni Lord kay Peter, sige, lahat ng yan ay nilinis na ng Panginoon. Kumain ka, sabi ni Pedro, hindi po ako kumakain ng mga bagay na bawal, pinagbabawal. Akala nila ang tinutukoy ay yung pagkain. Ang tinutukoy po ay yung sa mga hentil. Ibig sabihin, ang mga hentil na marumi sa paningin ng Diyos ay nilinis na ng Panginoon. Opo, yun po ang tinutukoy doon. Kaya minsan mali yung pagkakaintindi kasi nga ang tinignan doon yun, yung pagkain ay pinagbabawal. Sabi si Pedro hindi kumain. Hindi po yun ang tinutukoy doon. Kaya mag-ingat po sa mga interpretasyon. Context is everything in the task of interpretation of Scripture. Kailangan daw po yung context. Yun ba talagang context noon? Yun daw po ba yung nilalaman nung pinag-aaralan? Okay. Dito po kasi sa Bible, meron pong hinalimbawa sa Old Testament, sa New Testament, ay figuratively, sabi dito, the New Testament interprets Old Testament figuratively. Example, Galatians 4:21, ito po yung kay Paul, yung parable niya dun sa dalawang anak ni Abraham. So, parable po yun. So, hindi po natin pwedeng ipakahulugan. Ang gustong itukoy ni Pablo po doon ay kung sino yung talagang pinangakuan, kung sino yung talagang magmamana. So minsan ni-interpret po yun ng iba na mali, na hindi po yun talaga yung context. Okay, sa letter C na po tayo. Application. What difference does it make? Application means putting knowledge to practical and specific use. Application, ano yan ano ba application, Michelle? Pagsasagawa. Okay. Sinasamahan to ng knowledge, sabi rito, practical and specific use. Ginagamit bilang practical. Yung specific use, ibig sabihin yun talaga ang tinutukoy. Hindi po yung nag-aalatsamba po tayo. Be specific daw po. Kasi minsan di ba mapag nagsasalita tayo, hindi specific. Kailangan malinaw. Yun talaga yung gusto mong tukuyin. Marami kang tanong, paikot-ikot yung tanong mo. Minsan ganun sa pagbabasa, marami kang binabasa. Pero yung specific po na tinutukoy noon na ating pinag-aaralan. So, maiksi lamang din po ito. Ito po yung tinatawag na studying the Word of God. Kaya nga po yung mga tips, yun po yung mahalaga na ating dinaanan. Daanan ko lang po. Pumili daw po, ito yung mga practical tips sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pumili ng mas naiintindihan. Minsan kasi yung pag gumamit ka ng King James sa Tagalog, malalim po yun. Medyo hindi mo masyadong naiintindihan. Pumili ka ng Biblia na mas maiintindihan mo. Yun po yung mga tips. Number 2, systematic. Katulad ng binanggit natin. Kung nasa New Testament ka lang muna. Kung gusto mo Book of Matthew mo ka muna, buong Matthew. Huwag ka muna pumunta sa Old Testament. Number 3, dapat daw habit mo na ito. Kung araw-araw ka naliligo, habit mo rin dapat ang mag-aaral ng salita. Letter D, mag-rely daw tayo sa Espiritu Santo. At ang maging attitude natin yung manalangin bago tayo mag-aral ng salita ng Diyos. And letter E, kailangan lagi ka naglilis, no? Wag po tayong tumulad kay Rizal na kabisado. Hindi ko na kailangan magsulat.
Hindi po kailangan naglilista ka. Sinusulat mo yung napag-aralan. Baka may sinabi sa'yo si Lord, may sinabi sa'yo si Lord na kailangan mong tandaan. Ayun, kailangan nilista. So, yun po yung binabanggit dito. Interpretation, mahalaga. Application, na-interpret ng tama, kailangan din tama yung aplikasyon. So, may practicum, pero dahil nga po, grupo nga po ito, nilagtawan na po natin yung practicum. Yun lamang po, mga kapatid, napakahalaga. Maging habit daw po natin ang mag-aral ng salita ng Diyos. Tayo po yung magpasalamat. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat. Dahil muli po ay bilang mga miyembro ng simbahan, kailangan po namin pag-aralan ang iyong mga salita. Salamat po, pinupuri ka namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay.